Napaisip ako kung siya talaga ang ama dahil 3 weeks pa lang ang relasyon namin pero 6 weeks na ang pinagbubuntis ko. Kaya nagsanib puwersa ang ex naming dalawa para ipakita kung gaano sila ka-war-free. At ang letter sender natin today ay tatawagin na lang nating Isabel at tawagin naman nating Ian ang kanyang boyfriend. Sobrang tagal niya nang gustong hiwalayan si Ian dahil wala siyang nakikitang future sa kanya dahil sobrang sakit niya sa ulo. Kaya noong napahinto sa pag-aaral si Isabel ay nag-apply siya sa isang BPO company at dito niya nakita na sobrang lawak pala ng mundo. Excited siyang pumasok at mag-training dahil naramdaman niya ang pagiging malaya sa ex niya na palaging nakasunod at nakabantay. Bumukod na ng bahay si Isabel at nagkaroon siya ng sariling buhay. Sobrang saya niya dahil pakiramdam niya ay wala na siyang kargo. Naging sagabal kasi sa buhay niya si Ian sa pagtulong niya sa kanyang pamilya. Kaya ngayon na wala na siya sa buhay ni Isabel ay guminhawa na siya. Kaya dito na nakilala ni Isabel ang lalaking kinakasama niya ngayon na tawagin na lang nating Austin. Ibang-iba si Austin sa mga lalaking nakilala ni Isabel dahil sobrang sipag niya at may pagka-introvert. Nagsimula silang dalawa sa pagiging magkaibigan hanggang sa na-open nila ang topic tungkol sa mga ex nila na sobrang toxic. Naikwento din sa kanya ni Austin kung gaano ka war-freak ang kanyang ex-girlfriend na palagi na lang siyang ine-eskandalo. Hanggang sa palagi na sila nagkakasama at dumating ang Valentine's Day, sila ay nag-bar hopping pero pagkatapos nun ay may nangyari agad sa kanila. Naging opisyal na ang relasyon ni Isabel at ni Austin pero napansin ni Isabel na hindi na agad siya nagkaroon. Kaya gumamit agad siya ng pregnancy test at nakita niya na positive ang resulta kaya iyak na lang ng iyak si Isabel sa sobrang takot. Ayaw niya pa kasi talagang magbuntis dahil gusto niya munang makatulong sa kanyang pamilya pero ang sabi naman sa kanya ni Austin ay okay lang at siya na ang bahala sa lahat. Kaya biglang napaisip si Isabel kung si Austin ba talaga ang ama kaya naisipan muna nila na magpa-ultrasound para makasigurado. At dito nila nalaman na hindi talaga si Austin ang ama dahil 3 linggo pa lang ang kanilang relasyon pero 6 na linggo na ang kanyang pinagbubuntis. Sobrang na-disappoint si Isabel dahil ayaw niya talaga na si Ian ang maging tatay ng kanyang anak at wala rin naman siyang choice kaya pinagtapat niya ang lahat kay Austin. Pinagtapat niya rin ang totoo kay Ian dahil karapatan niya naman na malaman kaya nagsanib puwersa si Ian pati na rin ang ex-girlfriend ni Austin na tawagin na lang nating Lucy para guluhin sila Isabel. Madalas silang ipost sa social media ng mga kasiraan hanggang sa napikon na si Austin at kinausap niya na si Ian. Nagchat si Austin kay Ian at sinabing wag mo na sanang awayin pa si Isabel kung ayaw mo sa kanila ako na mismo ang aako sa bata. Marami pa silang conversation kaya ang sabi ni Austin ay wag buburahin ang mga chat ni Ian dahil magagamit nila yung ebidensya kung maghahabol siya sa anak nila. Wala nang ibang magawa si Isabel kundi ang umiyak dahil sobrang laki na ng sakripisyo ni Austin para sa kanilang mag-ina kaya napatanong siya kay Austin kung seryoso ka ba talaga. Bakit mo ba ginagawa to? Hindi ka ba natatakot sa buhay na papasukin mo ang magpakatatay sa batang alam mo na hindi naman sa'yo? Pero ang tanging sinagot lang sa kanya ni Austin ay sobrang mahal kita Isabel kaya sobrang saya naman ni Isabel. Kaya nagtrabaho na lang sila ulit na magkasama at wala na silang pakialam sa panggugulo na ginagawa ng mga ex nila. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic at dito na humirap ang kanilang sitwasyon dahil pareho silang dalawa na nawalan ng trabaho. Kinailangan din nila magkahiwalay ng bahay dahil pareho silang hindi makakalabas dahil nagkaroon daw no ng mass quarantine. Bigla rin silang nawalan ng communication dahil nasira ang cellphone ni Austin kaya wala ng choice si Isabel kundi ang magtapat sa kanyang pamilya. Sinundo si Isabel ng kanyang tatay sa bahay na tinitira nila at grabe ang naging galit sa kanya. Pero hindi pa rin masabi ni Isabel sa kanyang pamilya kung sino talaga ang tatay ng bata hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Wala pa rin silang communication ni Austin kaya tinanggap niya na sa kanyang sarili na magiging single mom na talaga siya at iisipin niya na lang kung paano bubuhayin ang kanyang anak. Hindi niya na rin iniisip ang mga bagay na ipinangako sa kanya ni Austin na siya na ang bahala sa kanilang mag-ina. Hanggang sa isang araw na bigla nilang pinuntahan si Isabel ng panganay nilang kapatid at meron daw nagchat sa kanya. At inaako daw ng lalaking ito na siya daw ang tatay ng pinagbubuntis ni Isabel at nagchat daw siya para puntahan si Isabel. Hiningi ang kanilang eksaktong address dahil 4 na oras na palang paikot-ikot si Austin sa kanilang lugar dahil hindi makita ang kanilang bahay. Kinausap ni Austin ang pamilya ni Isabel at nangako na aakuin at paninindigan ang kanyang mag-ina. Pero hindi naman daw lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya ang tunay nilang kalagayan na hindi talaga si Austin ang tunay na ama ng bata. Alam daw kasi ng kanyang pamilya na 4 na buwan na ang kanyang pinagbubuntis habang 3 buwan pa lang ang relasyon nila ni Austin.